po ba sabihin niyo? Ano po yung pangalan niyo po at gaano katagal kayo na bumibiyahe po? Ako po si Joseph Sabado. Ibag, si Melvin Ladran, Leolito Badila. Si Efren Alvarez. si Sherwin De Ramo, Nolan Grulla, 58 na ako, 17 years. 40 years. 23 years old na ako naman masada. Kamusta naman po ang buhay dito? Ito naman, natatawid naman yung pang-araw-araw na pangastusin sa bahay, o pang-eskwela ng mga bata. Awa naman ng Diyos kahit paano nakaka-survive pa, kaya pa naman. Mahirap na eh. Mahirap na. Bakit po mahirap? Lahat na. Ang diesel, mataas na. Kukunti ng mga pasahero, hindi katulad dati na may mga mall-mall dito. Sa ngayon, wala na. Tapos na yata ngayon. Siyempre parang naabandona na. Wala na rin pumupuntang mga tao rito para mamasyal-masyal. Hindi pa sa umaga na mga estudyante, sila lang yung naisasakay namin sa umaga. Pero pagdating ng mga hapon, medyo ano na rin. Paano niyo po nararamdam yung pagtaas ng presyo ng gasolina? Nakaka-apekto po siya when it case po sa budget po. Sa budget? Yes. Dati medyo mura lang yung pamasahe, so medyo kakaya mabudget, ngayon hindi na. Ramdam na ramdam kasi humihina yung kita namin halos doon lang napupunta sa diesel. Ang gas namin ngayon nasa 1,000. Ang kita namin 700. Yung mga pamasahe po is parang ang hirap po para sa amin kasi hindi naman po ganun kalaki yung yung binibigay na baon sa amin ng magulang namin. Pati ka pong kumukonsumo ng 500, ngayon po kukonsumo ka mga 900. Yun po 400 para sa pamilya na dapat yun. Napupunta pa po sa diesel. Paano kayo nag-a-adjust po? Paano kayo tumutugon? Hindi na kailangan mag-adjust, basta bumiyahe ka kung may bibiyahe ka. Yun na yun. Tipid sa sa gastos. Imbis na dati nakaka-merienda, ngayon hindi na. Para sa inyo po, ano po yung kalahatan ng isang gas tank para sa iyo? Ano po yung nagagawa po ng isang gas tank? Yung pong isang gas, malaking alaga rin po sa amin yun. Yun lang po, ang nakaka-apekto sa amin, yung po talaga pagtaas. Na biglaan ng pagtaas, ora-ora daw tumataas, hindi hindi sila nagawa-warning na tataas. Mahirap magpultang dahil kita mo na yun Panggastos na lang sa bahay, igagas mo pa. Kaya makuhan din sa loob mo yun na sabi ko sa asawa ko, miss ko, iuwi na tayo. Ngayon, wala pa tayong gas. Ito pa lang pera natin. Ngayon, gagas natin yung kalate sa atin. Kaya mahirap. Sa palagay niyo po, ano yung naging dahilan po ng pagtaas ng presyo? Siguro, sa dami ng panggagaling para tumas, hindi ko makakuha kung bakit sumobra ng taas ang mga diesel, ang gasoline natin, ang diesel natin, ganyan. Sari, kagagawan lang din ng gobyerno yan Wala man tayo magagawa. Sila nasa taas. Hindi po makatwiran po yung pagtaas po. Kaya tumataas po ang dahil po ang minomonopolya ng mga big time. Kung may paraan po na mapapaba ang presyo ng gas sa Pilipinas, supportan niyo po ba ito? Siyempre. Siyempre, susuportahan kung mapapababa. Makatulong pa ito sa atin mga Pinoy ngayon, lalo ang hirap ng buhay, sobra. Kung meron lang tayo, pinagtatalunan nga dyan sa West Philippines ng mina ng mga langit. Kung yun talaga mapupursige na mamimina natin, na hindi mamimina ng China na yan, kung tayo makikinabang, bababa talaga yan. Pag bumaba ang gas, bababa lahat bilihin yan. Supporting pero wala nang paraan nga para bumaba. Taas ng taas yan. Yun nga po Oo. talagang problema ngayon. Walang bababa dyan. So ngayon po, gumagawa po sila ng polisiya na makakuha kami ng access po sa mga gasolina sa West Philippine Sea po. So, ano yung pakiramdam niyo po sa polisiya na to? Maganda po yun sa atin na yun, na dapat yung sariling atin, dapat atin. Mas okay po na local talaga yung sariling atin talaga yung bilihin natin. West Philippines Opo. Sino mga ngasiwa para kumuha ng gasolina doon? Wala akong alam na may gasolina doon. Katagal na tayo binubuli ng China. Hindi naman tayo po pwede kasi Kasi hindi sa gera, hindi naman tayo pwede lumaban sa kanila kasi alam mo naman yung ating bansa, lang. Ang China, napaka-unlad ng bansa niya, maraming mga sundakan sa sanduluhan niya. Kaya siguro, ganun nangyayari sa atin. Kaya binubuli-buli na lang tayo kasi alam nila kaya-kayaan na lang tayo. Dapat po mag-improve pa po yung mga armies and facilities po regarding West Philippines.
wala kasi tingin ko parang wala rin daw sila ginagawa eh. Kasi napakatagal na issue na yan eh. Di mo, hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? Kung gusto nila action, nandun pa. Halos ilang taon na nakaraan. Medyo hindi po maganda ang pakiramdam namin dyan kasi atin po yan eh. Dahil paglaban natin, paglaban natin, wag tayong bibitaw. Dapat bilang isang Pilipino alam natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin para hindi lang iisa yung lumalaban, marami din tayo. Kita nyo nga yung mga nangingisda, yun kasi sila doon pumupunta po kasi naandun po ang magandang ng klima ng ating mga isda. Pero pag ginawa, binaruhura yan, hindi natin binantayan o walang magbabantay, ay mawawalan po ng saysay yung ating karagatan. Ano po yung may gusto po kayong sabihin sa gobyerno o inaasahan mo na gawin na lang ngayon po? Ako, masasabi ko po ngayon sa ating pamahalaan, dapat aksyonan po nila yung dapat na problemang malaki. Huwag na po nilang pasin muna yung maliit. Dapat ang problema po na malaki, yung pong aksyonan nila. Wala tayong maasahan sa gobyerno ngayon. Sige po. Wala. Ultimo bigas na pangako niya, walang ginawa. Puro pasyal. Para sa akin, bago nila pag-isipan yung mga bagay na walang kakwento ay ang pag-isipan muna nila yung mga makakatulong sa taong bayan. Dapat mas inuuna po nilang pansin kung ano yung po yung voice ng tao ngayon, especially po sa mga economic problem. Naandyan po lahat ang malalaking isda na inaangkat natin sa ibang bansa. Pero pag kinuha po yan, ay paano na po tayo? Pag napunta ka po doon sa Philippine Sea, ay talagang malalaki ang makukuha mo. Dahil po, yan po ay likas at napakagandang dagat na dapat nating bantayan at patatagin, ipaglaban natin dahil ating teritoryo yan po. Marami pong salamat.